For today's video guys, mamimili tayo ng breeders natin. Dalawa lang yung kukunin natin para hindi masyadong magulo. Dito tayo kukuha ng female at doon naman tayo sa kabila kukuha ng male. Piliin natin yung medyo malaki na yung sukat para mag-match dun sa ipapartner natin sa kanya kasi yung mga male natin medyo malalaki. Actually sa pagpili ng mga breeders, mas maganda sana para sa akin yung mas malaki yung babae kaysa doon sa lalaki. Kaya lang, ang mga alaga natin ngayon mas malalaki yung mga male natin kaysa doon sa mga female natin. Kaya wala tayong choice. Kukunin na lang natin yung hindi masyadong nagkakalayo yung sukat nila. Dito sa styro tank natin, kukunti pa lang dito yung malalaking female. Kukuha tayo ng isa sa kanila tapos yung ibang female natin, palalakihin pa natin ng konti para sa susunod sila naman yung isasalang natin para maging bagong breeder natin. Ito lang yung mahirap kapag nanguhuli tayo ng crayfish kasi nga maiilap talaga sila kaya mahirap silang hulihin. Kaya yung mga gusto nating piliin hindi agad natin nakukuha dahil nga mas nakakapagtago sila, parang alam nila na sila yung pinupuntirya mo. Lalo na siguro kung nasa malaking lagayan pa itong mga crayfish na to, mas mahihirapan tayong piliin kung sino yung gusto nating gawing breeders o gawing couples. Ayan guys, mukhang mahuhuli na natin tong isang to. Nandito na siya sa loob ng hides o ayan o. Ito na yung napili natin guys. Hindi ko pa sila kayang hawakan ng direkta sa kamay kaya gumagamit ako ng pansalok at saka ng hides. At dinedirekta ko na lang sa lagayan kung sino yung gusto kong kuhanin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko sila magawang hawakan Medyo kinikilabutan ako. Ayan, mukhang healthy naman yung napili nating female. At ilalagay muna natin sila dito sa 5 gallons na aquarium kung saan nag-hatch yung ating huling mother crayfish. Acclimate muna natin siya dyan ng mga 20 minutes habang naghahanap naman tayo ng male na maipapartner sa kanya. Ayan, dito naman natin kukunin yung male na ipapartner natin doon sa pinili nating female. Dito sa aquarium na to, puro lang sila male, 5 male sila dito. Pipiliin natin yung halos hindi naglalayo doon sa sukat ng ating napiling female kasi yung iba dito, ang lalaki sobra, baka mamaya matakot yung ating female kasi hindi pa naman din ganun kalaki yung female natin. Ayan yung napili natin barakong barako. Kaya ito yung napili ko kasi nakita ko parang napaka-active niya. Napansin ko kasi parang ikot siya ng ikot. Baka mamaya kaya hindi siya mapakali naghahanap siya ng chika babes. Kaya ito yung pipiliin natin na partner natin dito sa ating female. Ayan kung makapapansin nyo, hindi pa man natatapos yung acclimation. Tumalo na siya sa aquarium. Ganyan siya kalikot. Tip lang to guys dun sa mga nag-aalaga ng crayfish o dun sa mga gustong mag-alaga ng crayfish. Kung pipili kayo ng mga breeders ninyo, dapat titingnan ninyo kung sino yung mga active na crayfish nyo. Kasi kapag ka ang magulang parehas active, yung magiging anak nila possible na mas lamang yung magiging active. Observe natin tong napili nating male crayfish kung gaano siya katulis. Bantayan natin kung ilang araw niya liligawan tong ating dalaga at kung gaano katagal mahuhulog sa kanyang mga kamay ang bataan. Sa umpisa ganyan sila guys, hindi agad sila nagdidikit, parang nagpapakiramdaman pa sila. Mas nagiging active dyan yung lalaki, siya yung una talaga nag-a-approach dun sa babae. Kaya ang iintayin natin dyan yung babae talaga. Kailangan kasi kahit gaano ka-active yung lalaki, kailangan gusto rin ng babae. Hindi po pwedeng gusto lang ng lalaki. Kung minsan kahit buwan na silang magkasama sa tank, hindi pa rin nabubuntis yung female. Alam yan ng mga nag-aalaga ng crayfish. For sure na na-experience din nila yung ganun na mag-breed sila or maglalagay sila sa tank ng mga breeder. Pero ilipas ang mga ilang buwan, walang nabubuntis. Kasi nga kailangan match yung female and male, pares silang active, pares nilang gusto. Hindi po pwede na yung lalaki lang ang may gusto, kailangan yung babae rin talaga. Katulad nga ng nabanggit ko sa inyo dati, kapag nagme-mate ang female crayfish at male, yung babae ang nasa ibabaw. So papaano silang makakabuo o papaano mabubuntis yung babae kung ayaw niya naman. Kaya ganyan madalas nangyayari na nagkakarambola yung mga crayfish natin sa isang lagayan kapag yung lalaki active at hinahabol na pilit yung mga babae o yung mga crayfish female natin. Ang nangyayari tuloy, nagkakaputulan sila ng claw.
Hindi natin alam kung anong strategy ng mga male crayfish, kung paano nila napapapayag ng mga female crayfish eh. Siguro tiyaga-tiyaga lang din sila at hihintayin talaga nila kung kailan na sila tatanggapin na itong mga female crayfish natin. Tingin ko may oras talaga na inhit ang mga female eh. Kasi na-observe ko yan dati nung meron pa akong malalaking alagang crayfish. Talagang minsan sila pa talaga yung nagpaparamdam dun sa mga male natin. Dikit sila ng dikit. Tapos talagang yung parang yung galaw nila, yung move nila. Eh para talagang, alam niyo yun, yung yung move ng nagme-mate. Pero yung mga male naman, ang siya tumatakbo, umiiwas doon sa mga female. Hindi ko alam kung bakit ganun, kung natatakot ba sila kasi ang laki ng female natin, o sila naman yung hindi in heat. Kaya talagang mas maganda, pareho sila talaga na in heat para mag-match talaga sila. Siguro kapag ka nabuntis na itong male crayfish natin, itong female crayfish natin, pagpapahingahin ko muna itong male crayfish natin. Hindi ko muna siya bibigyan ng babae. Pagpapahingahin ko muna siya, siguro 1 buwan, ganun. Naisip ko lang kasi, nung nakaraan, naglagay ako sa tank ng 3 female, tapos 1 male. Tapos lahat sila nabuntis. Nabuntis nung male natin, yung 3 female. Yung 1 female natin, na-fertile yung itlog niya at nag-hatch siya. Pero yung 2, hindi. Naalala niyo yung video na in-upload ko nung huli, lusaw yung mga itlog? Ayun kasi yun. 1 male lang kasi yung binigay ko sa kanila. 1 male lang kasi yung nilagay ko doon sa tank. Tapos 3 yung female. Naisip ko baka mamaya may kinalaman na 1 male lang yung naging asawa nilang 3. Baka mamaya may kinalaman na hindi naging healthy yung mga itlog nung 2. Alam niyo yun, baka hindi na puro. Ewan ko lang isip ko lang ngayon. Pagka namili ako ng mga female dun sa styro natin, ibang male naman yung ipapartner ko sa kanila. Hindi ko muna ipapartner tong male na to. Pansin nyo dito guys, hindi na masyadong ilap yung babae dun sa male, no? Payag na siya na ganyan, no? Kahit magkasama sila sa isang hides. Nung una kasi na magsama sila dyan, talagang takbo ng takbo yung female, eh. Iwas talaga siya ng iwas dun sa male. Ayan o, nakikita niya yung male, ayun o. Tapos yung female, ayun sa ilalim o. Yung pumikit yung mata. O diba magkasama sila sa isang hides. Ayan, natakot doon sa ilaw. Kapag ka nakagamaya na nung crayfish yung isa't isa, dyan na sila magsisimula na maghabulan, ganyan. Hindi na sila masyadong mag-iiwasan o matatakot sa isa't isa, lalong-lalo na yung female. Kadalasan talaga yung male crayfish ang nag-a-approach talaga na magparamdam dun sa ating mga female crayfish. Sila talaga yung masugid na maghahabol talaga sa ating mga female. Katulad niyan, ayan o. Hindi natatantanan ng male crayfish natin ngayon yung female na yan hanggat hindi niya yan nakukuha. Tingnan nyo guys kung gaano kakulit yung ating male crayfish o. Nagkakandabaligtad yung ating female sa pag-iwas sa kanya. Sana lang video natin yung actual na pagme-mate nila para naman maipakita ko rin sa inyo kung paano sila mag-mate, kasi nga palaging hindi ko sila nabibidyoan ng maliwanag. Ngayon sana kung ngayon sila magme-mate, makikita natin sila kasi maliwanag ngayon yung ilaw. At saka madalas sila pumwesto dito sa may gawing unahan. Unlike yung mga nabibidyoan ko dati, nandun sila sa sulok, sa likod. Tapos yung mga tank na pinaglalagyan nila nasa ibaba, nasa ilalim. So ang dilim-dilim dun sa ilalim, kaya hindi natin ma-video yung actual na pag-mate talaga ng mga crayfish natin. Ako lang yung nakakapanood. Sayang nga kung makikita nyo, magugulat talaga kayo kung gaano lang talaga sila kabilis mag-mate. Matutuwa ka nga doon sa moment nila kasi parehas silang tatayo, tapos parang magsasalikop yung mga kamay nila, yung parang nag-a-appear na tao. Pagkatapos, unti-unting hihiga yung lalaki, tapos papatong naman yung babae. Pag nagdikit, saglit, biglang maghihiwalay, parang namimihagis yung babae. Ayun, pagkatapos nun, mapapansin mo na parang nahihilo na yung babae. Tapos titihaya na siya, ganun. Parang naubos yung lakas niya. Tumatagal din minsan ng oras yung kanyang pagkahilo. Pero pagka nakabawi na siya ng lakas,
magtatago na siya. Doon na siya magsisimula magtago sa hides at after 3 days, lalabas na yan ng hides at mapapansin ninyo meron na siyang itlog sa kanyang belly. So pagka nakita natin na may itlog na yung belly nitong female natin, ang tatanggalin natin dito ay yung male crayfish. Para masolo yung female natin yung tank, yung lagayan. Mag-isa lang siya doon para hindi siya ma-stress. Kasi nga nadadala na rin tayo dun sa mga nangyari dun sa ating mga female buried na hindi natin tinanggal yung mga male, kaya siguro isa rin yun na stress din sila dahil nga makukulit ang mga male at hindi na fertile yung kanilang mga itlog. Ilang oras na rin silang naghahabulan guys. Sa mga oras na to mga 1:00 pasado na. So hindi na natin mababantayan talaga at hindi na natin siguro mabibideo yung kanilang pag-mate dahil nga gabing-gabi na rin at napakalamok dito sa labas. Naiinis nga ako kasi naglilikot yung video natin kinakagat ng lamok yung baraso ko. Pero nakakatuwa lang ngayon, possible talaga na may mangyari dito sa dalawa na to dahil hindi na masyadong tumatakbo yung female natin. Konting iwas na lang siya. Hindi kagaya kapag talagang ayaw niya, as in talagang hindi talaga siya didikit. Yan pumapayag siya kahit nasa iisang hide sila. Kaya babalikan na lang natin to bukas o bibideo na lang uli natin sila bukas kung talagang maaabutan natin yung kanilang pag-mate. Good morning guys, nakatulog lang tayo ng ilang oras. Madaling araw pa rin naman ngayon, alas 5 ng umaga. Nakita natin na nagising na yung ating mga crayfish at naghahabulan Kaya nakatikatihan ko talagang i-video. Kasi this time parang napaka-sweet na mga momentum nila. Hindi ko pa nga sana sila i-video, kaya lang napansin ko din tong female natin na parang iba na yung kinikilos. Alam mo yung parang gusto na rin niya. Hindi lang siguro pa makakuha ng pagkakataon o ng timing. O baka nararamdaman nilang nandito ako. Kasi mga crayfish ayaw nila talaga ng may tao at lalong ayaw na ayaw nila yung may ilaw. Malakas ang pakiramdam ko na hindi na aabutin ng liwanag susuko na ang bataan nitong female crayfish natin na to. Alam niyo yung parang nagkakaintindihan sila. Ayan na Katulad niyan Pagpasok niyan sa hides at sumunod tong lalaki, malamang hindi na lumabas yan. Diyan na sila magpa-private. Ayaw na talaga nilang paistorbo. Pabayaan na natin muna ngayon to at iintayin ko na lang yung paglabas nila mamaya. Hindi ko muna sila iistorbohin. Bibigyan ko muna sila ng privacy. Eto na guys. This is it, pansit. Alam niyo na kung ano ibig sabihin yan. Tihaya na yung dalaga natin. Napagod sa magdamag na habulan siguro to. Pero bandang huli, sumuko din. Ang galing na ating male crayfish. Tamang-tama yung pinili nating male crayfish. Napakabisa talaga, effective. Tama talaga yung pakiramdam ko na hindi aabot ng liwanag Madadali niya tong dalaga natin Once na magkamali itong female crayfish natin guys, magtatago na to. At after 3 days, lalabas yan at makikita na natin na may itlog siya. And after 1 week naman, tatanggalin natin yung male crayfish natin para maiwang mag-isa dyan yung female natin para hindi naman siya maistorbo at hindi siya ma-stress. Okay guys, hanggang dito na lang uli yung video natin at gusto ko lang ulit kayong pasalamatan sa walang sawaan yung panonood ng ating mga video. Lalong-lalo na po sa Team Lintec. Thank you po sa inyong lahat.